Kaugnay naman sa supply ng manok sa Metro Manila, makakausap natin si Philippine Association of Broiler Integrators President Rita Imelda Palabyab. Magandang tanghali po, Ma'am Palabyab. Si PR kang head ito. Magandang hapon, Tia. Ms. Palabyab, sa ngayon ho ba, magkano na ho yung average na presyo ng kada kilo ng manok? Sa supermarket to, ang branded na chicken, mga 139 to 142. Ang house brand naman, 135. Actually, sa ngayon, yun ang pinakamababa. Kasi sa palengke, nasa mga 150 to 160. Meron pang as high as 170. Pero kumpara po sa mga nakaraang buwan, ito po ba ay base sa inyong monitoring, no, tumaas or bumaba? Tumaas po ito in the magkano ho yung itinaas? couple of weeks. Siguro mga mga 15 pesos na itinaas nito. Pero pag ganitong panahon po ba, karaniwan lang ho ba talaga na tumataas yung presyo ng manok? Hindi naman. Effect lang ito ng Typhoon Glenda. Kasi ang pinaka-badly affected na probinsya, yung Batangas, Quezon, tapos to a lesser extent Laguna, Cavite, major growing areas to ng manok. Kaya maraming na-damage na mga bahay. Mga 5 million na chicken ang namatay yung ready na sana for market since last week up to siguro the end of August. Yun ang medyo malaki ang tama. Tapos balance of the year, dahil may mga bumagsak din na bahay ng mga breeder o yung inahin ng manok. So affected din yung supply for the rest of the year. Pero ang total effect sa second semester supply, mga 3% lang ang nabawas. Okay. Pero tingin niyo po ba magtatagal pa yung ganitong presyuhan sa manok? Kasi gaano ba katagal bago bumalik sa normal itong supply tsaka yung presyo ng manok? Madaling i-recover, Kasi syempre magre-rebuild, tapos yung mga nawalang breeders, hindi naman madaling palitan. 6 na buwan yan bago ulit. Pero I believe ito ngayon ang pinakamataas. We expect na bababa ng bahagya ito siguro by September. Pero di ba pagdating rin ng Disyembre, karaniwan tumataas rin yan? Dahil lumalaking by December, medyo mas maganda na yung supply. Makaka-cope naman tayo sa demand. Saka nagpapa-import na rin yata ang DA. So magkakadagdag na yun sa supply. Siguro, Ms. Palabyab, meron ho ba kayong paalala sa mga miyembro nyo na syempre, gaya ng laging pinapaalala ng DTI, hindi dapat manamantala sa ganitong mga panahon pagdating sa presyuhan? I think yung presyo ngayon nga, hindi kasi namin members yung talagang masyadong mataas That's the other association. So yung members na we're trying to keep prices as stable as possible. Alright, Ms. Rita Imelda Palabyab ng Philippine Association of Broiler Integrators. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyo. Salamat, Pia.